Tanggol mo nga ako, binastos mo naman ako. Binastos mo yung partner ko. Sino ba matutuwa doon? Kahit kayo nanonood at tanungin ko kayo, matutuwa ba kayo sa ginagawa ng tao ng ganyang gagawin sa inyo, sa partner nyo? Babastusin yung partner nyo? Sobrang pagtanggol mo sa akin, hindi mo na namalayan na nasasaktan niyo yung tao. Bro, kung tunay mo akong kaibigan, nirespeto mo yung partner ko bilang isang kaibigan mo. Hindi yung tunay na kaibigan na pinakita mo sa akin. Kaplastikan yan. Sobrang laki ng mata mo, ganun din kalaki ang utak mo. Real talk yan. Right ko to na magsalita dahil syempre, partner ko si Cherry. Si Boy Tapang po ay naglabas ng napaka galit na galit siya na video kung saan hindi naman niya ako binabash pero good thing din na parang malapit na, kumbaga galit na galit siya talaga sa ginawa ko. Ngayon, itong video ko na ito mga kahombre ko, ito yung mga rebat ko sa pinagsasabi niya against sa akin. Okay? Now, Ronnie, kumapit ka na kasi this will hurt a lot, man. Kasi tandaan mo, ang spanking na to ay para sa'yo galing sa isang kuya na totoo, na naging totoo sa'yo, totoo pa rin sa'yo till now, na kilala ka, na mahal ka. Na mahal ka ng 5 taon na, mas matagal pa sa 5 taon, 5 years and up. Hindi 1 linggo lang. Makinig ka, Ronnie, ha? Makinig ka. Boy Tapang, hindi talaga ako nagkamali sa nakita ko at napanood kong video sa'yo. Kanina lang, kagabi. Masyado ka nang in love, kitang-kita sa mga mata mo, kay Cherry. And that's understandable. To the point na nakalimutan mo na kahit kailan, hindi ako naging masama sa'yo. Nakalimutan mo na kung gaano ako naging katotoo sa'yo. At kung gaano ka natulungan ng sinisiraan mong brand na BOTY or Battle of the YouTubers ngayon. Alam ko sa isang banda na hindi meant ang lahat ng yan. Nagpadala ka lang sa mga sulsul sa'yo kasi hindi kita nakilala ng ganyan. Never ever kitang nakilala ng ganyan, bro. Ngayon, makinig kayo sa mga tunay na fans ni Boy Tapang na mga taga Visayas, para sa mga taga Luzon din na talagang umiidolo sa kanya, sa buong Pilipino, mga OFW. Gusto ko pakinggan yung lahat itong sasabihin ko na ito. Please. And sabihin nyo sa akin kung ano ang mali. Kasi lahat to nakikita nyo sa social media. Gusto kong malaman. Okay? Now, recap ko ang mga kaganapan sa atin, Ronnie. Nag-status ako, nakawawa ka naman kasi. Dahil naban ang YouTube channel mo noon. Ito yun nung panahon na naban yung YouTube channel mo. Dahil nga sa content mo, ng pagkain mo ng sari-saring mga bagay, tulad ng tae, insekto, etc. Diba? Real talk. After nun, minessage mo ko. Humingi ka ng tulong sa akin. And then wala akong naibigay sa yung tulong, kundi comfort lang. Diba? Real talk. Pero, tumanim sa isipan ko yon, Ronnie. Kaya nung nagkaroon ng chance, nagkaroon ng BOTY, kinontak kita agad para lumaban. Anong ginawa mo? Tinanggap mo. Tuwan-tuwa ka kasi finally makakatungtong ka na for the first time sa Maynila. Patuloy ang pasasalamat mo sa akin. Hanggang nung June last year lang, mga kahombre ko, legit yan, may message niya. Nakita ko nga yung message niya eh. Nandito yung message niya. Isipin mo, ilang taon na ang nakalipas, still nagpapasalamat ka pa rin sa tulong na naibigay ko sa'yo. Tama? Gusto ko sanang ipakita eh. Wait lang. Gigigil ako eh. Hindi, mamaya. Sige. So, yun. At sinasabi ko naman, syempre, lagi sa'yo na ikaw ang legend ng event na yon. Kasi ikaw ang nagsimula ng lahat sa boxing. Humble ka pa nun, hindi ka pa hambog. Yung boss natin, naalala mo ba yon, Boy Tapang?
Private jet ka sinundo dyan. Kasi sabi ko, for you to experience that, kasama ang mga bata mo. Binlag mo pa nga yun di ba? Nasa YouTube channel niya yun, mga kahombre ko. Pagbaba mo, pinatuloy ka sa bahay mismo ng boss natin. Alam mo kung bakit? Kasi binibuild up kita. Sabi niya, bakit ganito? 600,000 lang ang subs nito pero ganito mo gustong i-ano. Sabi ko, hindi. Malakas yan. 6 years ago to Malakas yan, boss. Malakas yan, maniwala ka. Mahal na mahal yan ng mga taga-Visayas. Sure yan, sasabog yung event natin. Real talk. Kaya ganyan ang pinakisama sa'yo. Tapos lahat libre. Kasama mga alien mo. Tama? Ang ganda ng pakikisama sa'yo. Ang ganda ng TF mo, 100,000. 6 years ago yon, Boy Tapang. 100K thousand ng TF mo plus 50K after mong nanalo. Tama? Libre lahat yon. Tapos ano nangyari, Ronnie? Sumakit ang tiyan mo. Naalala mo? Totoo yan. Real talk kasi yun. Sumakit ang tiyan niya. The same event day. Handang-handa na ang kalaban niya, mga kahombre ko. At handang-handa na ang production. Tingnan mo, Ronnie, makinig ka, huwag yung parang tanga lang na, kumbaga, isa-isa mo lang, ang liit kasi, nakatapalodo ka kasi in love ka, wala ka nakikita. Makinig ka, para maintindihan mo, at matuto ka rin sa business. Handang-handa na ang production. Magkano ang nasunog ng event sa'yo sa araw na yon nung sumakit ang tiyan mo? 1 million lang naman, Ronnie. Nasa 60 ang tao na nagtrabaho sa production na yon. Na umuwi din kasi nga sumakit ang tiyan mo. Yung kalaban mo, yung TF niya nung araw na yon, ibinigay yon ng boss natin. 'Di ba? Kahit wala naman silang napala. Siyempre, nag-training lang naman siya na matagal. Tapos biglang ganun-ganun lang. Anong akala mo? Hindi kaya ikaw hindi kaya ikaw yung nagmumukhang gasingko, yung utak, Boy Tapang, sa sitwasyon na to? Di ba? Di ba hindi mo alam lahat yan? Anong nangyari after nun, Boy Tapang? After few days, naging okay na. Gumastos ulit ng production. Ganun ulit, same. Binigay ulit ang TF, yung TF ng kalaban mo, binigay ulit, same. Di ba? Sa event na yun lang to, Ronnie, isa lang to, Madami ka pang nabigay na aberya sa akin, Ronnie. Dahil sa lahat ng influencer, ikaw ang pinaka-pa-VIP at pa-special. Na maraming demand. Minsan, ako pa sa sarili kong bulsa naglalabas. Alam yan ng mga influencer, Ronnie. Alam yan ng mga kasama natin. Hay nako, Ronnie. Di ba? Para lang maisama yung gusto mong maisama dito. Di ba? Ganyan ka mag-demand. Kung hindi, lagi mong panakot, hindi na lang ako tutuloy. Siyempre, mapapahiya na ako dun sa literal na nagpapa-event. Gagawan ko na ng paraan. Lagi siyang ganyan. Siguro two times niya na akong inipit. Real talk yan. Meron akong mga ebidensya. Ayoko masyadong toxic yon pag ipinakita ko sa inyo. It's fine. Sa ganito na lang muna sa ngayon. Kunwari yung gusto mong isama, yung pwede mo lang isama, 3 lang. Ang gusto mo, 4. Kailangan ikaw ang masusunod. Siyempre, ikaw si Boy Tapang It's fine, man. Bibigay namin sa'yo yan. It's fine. Because we love you, man. We respect you at alam namin na malakas ka. Diba? Nasikat ka. Ganun, yun lang yun. That's it. At deserve mo yung ganyang treatment, obviously. Tapos, syempre, galing lahat sa bulsa ko yung mga extra. Hindi mo alam yan. Hindi mo alam yan, man. Akala mo kasi, Ronnie, ang tingin mo sa akin, pinagkaperahan ko kayo. Dadating ang panahon na isasampal ko sa pagmumukha mo yung kinita ng event. Actually, walang kinita. Isasampal ko yan sa mukha mo, sa harap ng maraming tao, i-live pa natin para magkaalaman sino ang nagsasabi ng totoo sa hindi. Sorry, man. I mean, kinakausap lang kita as a brother, man. Hope you understand. Tapos ganyan mo pagsalitaan ang event. Sobrang nakakamiss yung simpleng Boy Tapang lang. Naalala ko, nakachinelas ka lang. Real talk yan. Nung pumunta ka dito, di ba? Nung naka-private jet ka.
Napakasimple at rubber shoes ang suot mo noon sa laban nyo ni Russell, di ba? Sa ring. Sabi mo, yun pa yung ginagamit mo noon nung amateur fighter ka pa. Sabi namin, wow, ang galing mo, napakasimple talaga nito si Boy Tapang. Isipin mo, Ronnie, eto pa. Sorry sa maaanuhan ko ngayon, masasabi ko sorry. Nagsinungaling ako sa Bruce ko for the first time at kay Jonah. Sabi ko, hindi ka kahit kailan nag-amateur. Si Russell, mga ka-hombre ko, simpleng vlogger, alam nyo lahat yan, vlogger lang siyang dihamak, na nag-training lang for 3 weeks. Tas ikaw, Boy Tapang, amateur ka. 'Di ba? Pero ikaw pa rin ang tiningnan ko kasi alam kong kailangan mo ng tulong. Galing mismo sa'yo yan. Kasi kailangan mo ng pera. Tinulungan kita for that. Kahit na may dugas. Kasi syempre, sobrang layo mo kay Russell. 'Di ba? Nung panahon na yun, sino ba ang tunay na sikat, Ronnie, nung panahon na yun, 6 years ago? Ikaw ba? 6 years ago, Ronnie, sino ang tunay na sikat? Gusto ko yang lumabas sa bunganga mo. Para sabihin mo na ikaw ang nagpasikat sa aming lahat. At sa mismong Battle of the YouTubers, ikaw ang nagpasikat? Wow. Ilang beses ka ba lumaban sa BOTY, Ronnie? 2 times lang naman. Ang event ng Battle of the YouTubers was twice a week for a whole year. Tas sasabihin mo, ikaw ang nagpasikat sa aming lahat? Itong sinasabi ko sa'yo, you will forever still have a special place kasi ikaw ang nagsimula sa suntukan ng Battle of the YouTubers. Kaso mali din pala. Kasi lumaki na talaga ang ulo mo. Tama ang sinasabi ng mga tao sa'yo, mga fans mo, nasa comment section.